So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, pag-usapan natin etong kababalita lamang na talagang wala ng pogo dito sa atin. Kung matatandaan natin, noong July na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya po doon na wawakasan niya talaga yung pogo rito sa atin. At sa December nga, eto na nga, December 15, talagang yun yung ultimatum na binigay ni Pangulong Bongbong Marcos na mawala o matapos na yung pogo dito sa Pilipinas, which is napakaganda po talaga noon. Kasi bakit? Marami tayo mga kababayan ang nalululong talaga dyan sa pogo, sa mga sugalan na yan. Lalo na yung scatter na yan. Marami tayo mga kababayan ang nasira ang buhay dyan. Marami rin ako mga kakilala, mga nasira ang buhay dahil sa mga online sugal na yan. Kasi nga, napakadali magsugal. Gamit lamang yung cellphone mo, pwede ka nang manalo, pwede ka talaga lalong matalo. At alam naman natin, majority yung natatalo dyan. Ngayong pagkawala ng pogo dito sa Pilipinas, talagang natutuwa ang marami mga Pilipino. Kasi nga, wala nang sugal dito sa, no, online sugal dito sa atin. Kaso ang problema dyan, meron tayong mga kababayan na walang talaga ng trabaho. Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 lahat-lahat sa buong Pilipinas na wala ng trabaho. Pero syempre, alam naman natin yung mga kababayan natin na yan, maghahanap ng trabaho yan kasi nga, napakarami naman trabaho rin dito sa Pilipinas. Basta masipag ka lang maghanap, basta huwag ka lang patamad-tamad. Hindi ibig sabihin ng nawalan ka ng trabaho sa Pogo, katapusan na ng mundo. Hindi po ganun yun. Marami pong trabaho, kailangan lamang maghanap tayo at mag-apply. Kailangan din samahan natin ang sipag at tiyaga ang paghahanap ng trabaho kasi syempre, nakikita naman natin maraming kakumpetensya at maraming pwedeng makasabay sa pag-apply. Pero apply lang apply, marami naman ang trabaho rito sa Pilipinas. Basta ang mahalaga, nawala na sila sa trabaho ng Pogo kasi karamihan, meron dyan mga empleyado na dadamay sa ginagawang illegal ng mga Pogo dahil alam naman natin, may mga Pogo na nang i-scam, ginagamit, sinasamahan nila na pang i-scam yung online sugal nila. Meron dyan mga nagpapanggap ng kung ano-ano para makakuha ng pera sa ating mga kababayan. Meron pa dyan mga nanloloko sa Bitcoin, alam nyo ba yung Bitcoin? Mga nanloloko para makakuha o makapaningil ng malaking Bitcoin sa mga Pilipino. Yan yung mga sample ng pangit talaga na gawain ng Pogo rito sa atin. At isa pa pala yung mga pang-torture nila sa kapwa Chinese nila, sa mga Pilipino, sa mga trabahante nila, yung mga pang-torture na mga may matataas na katungkulan dyan sa Pogo. Alam naman natin yan, nabalita naman talaga yan, hindi naman lingid sa ating kaalaman yan na meron talagang ganyang kalakaran ng mga illegal na Pogo dito sa atin. Kaya mabuti na lamang talaga at itong si Pangulong Bongbong Marcos, winakasan na yung Pogo na yan na ipinasok dito ni dating Pangulong Duterte. Alam naman natin na si dating Pangulong Duterte ang nagdala ng salot na yan dito sa atin. Si dating Pangulong Duterte ang nagpayag na magkaroon ng Pogo dito sa atin kaya nagka-leche-leche yung bansa natin dahil sa mga Chinese na mga illegal na nagpunta rito. Tsaka tama lang talaga yan na pinapa-deport na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga Chinese na yan kasi mahirap kapag maraming ng Chinese dito. Baka masakop na tayo ng mga yan, di ba? Karamihan pa naman dyan, mga abusado. Lalo dyan sa MOA, kung makaasta sila, akala mo sila yung taga rito sa Pilipinas eh. Kung makapagmaneho sila, akala mo sila yung batas dito sa Pilipinas eh, di ba? Maraming ganyan, lalo na yung mga Pogo boss. Yung mga boss ng Pogo, kung makaasta diyan sa MOA, nako. Akala mo nabili nila yung mga Pilipino kung asta-astahan nila. Kaya tama lang talaga na pina-deport na yung mga yan at pinasara ng PBBM yung Pogo na yan. At least kahit papaano, marami tayong mga kababayan ang nasagip yung kanilang buhay sa pagkakalulon sa mga online sugal na yan kasi hindi talaga napakaganda kapag ikaw ay nalulun dyan kasi masisira talaga buhay mo. So eto, pinapasalamatan ng mga Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos at pinupuri sa matapang niya na aksyon sa pagpapasara ng lahat ng Pogo rito sa atin. Ngayon, may mga nababalita na meron daw mga ilan-ilan na mga maliliit na mga Pogo na lang, mga nagtatago ang natitira. Ito yung mga ino-operate siguro, mga 10 tao hanggang 20 katao, mga maliliit na lang na Pogo na nag-ooperate. Meron pa rin daw yan sa mga bahay-bahay,
sa mga probinsya, meron pa rin daw ganyan. Ngayon, sabi ni Police, ni Chief of Police PNP na si Marbil na sa January, magpo-full force yung buong kapulisan para hanapin yung mga small time pogo na yan kasi syempre sugal pa rin yan, di ba? Kaya kailangan kung may nalalaman kayo ng mga nag-ooperate ng mga online sugal diyan sa lugar ninyo, isumbong nyo na sa PNP, sa gobyerno para masiwata at tuluyan ng matigil yung mga online sugal dito sa atin na nagdadala ng paghihirap sa ating ilang mga kababayan. So kayo, masasabi nyo sa topic natin ngayon? Huwag nyo rin sana kalimutan pa subscribe tong YouTube channel natin. So bukas na lang ulit. Salamat.